Kumala si Cassie mula sa pagkakayakap ni Mike. Babe, sasama ako sa'yo. Hindi ko kayang hindi makita ang mga anak natin. Mamamatay ako sa kakaisip kung anong nangyari sa kanila. Kailangan nating madala sa ospital si Miko. Alam kong matapang siya pero ang bata pa niya para madamay sa kasamaan ni Madam Mia. Umiiyak si Cassie habang nakikiusap kay Mike. Pero babe, baka anong mangyari sa'yo kapag sumama ka? Paano ng mga anak natin kung sakaling mailigtas ko sila tapos ikaw naman ang mawawala? Pagpipigil ni Mike sa asawa. Wala nang pero babe. Ako ang talagang pakay ni Madam Mia. May kailangan siya sa akin. Itong kwintas na suot ko. Alam kong ito ang gusto niyang makuha sa akin. Dahil ito ang susi upang maging ganap siyang Eagle Queen ng Airy. Nakahanda akong ibigay ito sa kanya, kapalit ng aking mga anak. Pero paano na ang mangyayari sa Airy kapag binigay mo yan sa kanya? Masama siyang tao at tiyak na malalagay sa panganib ang mundo ng mga Airy kapag hinayaan mong mapunta yan sa kanya. Lalong nadagdagan ang nararamdaman niyang bigat sa kanyang dibdib. Kailangan niyang pumili ngayon, ang maging ina ng 2 anak niya o ang maging ina ng maraming tao sa Airy. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-iisip, nakapagdesisyon na ako babe. Kailangan ako ng mga anak ko. Walang silbi ang tungkulin ko bilang ina ng Airy. Kung ang tungkulin ko mismo bilang ina sa sarili kong mga anak ay hindi ko kayang gampanan. Kaya please, isama mo na ako babe. Pagmamakaawa niya kay Mike. Parang maiiyak si Mike habang mahigpit na niyakap nito ang kanyang asawa. Masuyo niya itong hinalikan sa noo. Wala na siyang magagawa, kundi ang payagan sa kagustuhan nito, na sumama. Okay, papayagan kita. Pero sa isang kondisyon, huwag kang aalis sa tabi ko, okay? Agad namang tumango si Cassie. Hinawi niya ang ilang pirasong buhok na nakatakip sa maamong mukha nito at masuyong tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi na animoy wala ng wakas para sa pag-iibigan nilang dalawa. Ewan ba niya kung bakit mayroong iba sa kanyang pakiramdam na parang ito na ang huli nilang pagsasama. Gusto pa sana niyang patagalin ang mga halik na iyon, ngunit kailangan na rin nilang magmadali dahil nalalagay na sa panganib ang buhay ng kanilang kambal. Thank you babe, sa lahat-lahat ng pag-unawa at pagmamahal mo sa akin. Lagi kong ipinagdarasal na darating ang araw na muli tayong magiging masaya kasama ng mga anak natin. Maluhaluhang sambit ni Cassie. Marami nang dumating na pagsubok sa relasyon natin babe at nakaya nating lagpasan ng lahat ng yun. Alam kong nag-uumpisa pala ang tadhana na subukin ulit ang pagmamahala natin. At hindi ko ahayaan na sa pagkakataong ito, tadhana pa rin ang mananalo. Ilalaban ko kayo ng mga anak natin babe, kahit katumbas pa ng buhay ko. Ang emosyonal na sagot ni Mike sa kanya. Pagkatapos ng kanilang mainit na pag-uusap bilang mag-asawa, ay agad na silang dumiretso sa Fort Bonifacio Base upang may handa ang mga tauhan ni Mike bago sumugod sa madugong labanan sa pagitan ng Delta Forces at Dark Secrets, kasama ng iba pang mga tauhan ng Airy na sumanib kay Madam Mia. Alam na nila kung saan dinala ang kanilang kambal dahil na rin sa ibinigay na information ni Dwayne. Kanina pinasama niya ang kaibigan dahil alam niyang malaking maitutulong ito sa kanya. At habang nasa biyahe, ay tinawagan niya si Madam Mia upang mabilis na ma-hack ni Dwayne ang source ng location nito. Samantala, kanina pa paikot-ikot si Raven sa loob ng antigong building sa kakahanap ng 2 bata. Bago lang niya nakita ang ganitong uri ng building na gawa sa bato at nakatayo pa sa kalagitnaan ng gubat. Mas malaki at matataas sa mga pader na nakapalibot dito, kaya hindi mo kaagad makikita ang building sa loob. Alam niyang ito ang hideout ng mga miyembro ng Dark Secrets na pinamumunuan ng kanyang ama. Bilang anak, nasasaktan siyang makita ang kanyang mga magulang na unti-unting nilalamon ng sobrang kasakiman. Kaya hanggat maaari gagawin niya ang lahat para mapigilan ang mga ito. Buong ingat niyang binuksan ang bawat silid ng building upang iligtas ang mga anak ni Cassie. Masyado ng maraming kasalanan ang mga magulang sa kanya at ayaw na niyang madagdagan pa ito. Kanina umiyak siya habang naglalakad sa daan at iniisip kung pupuntahan ba niya si Ella upang sabihin dito ang lahat o tatawagan na lang niya upang paalalahanan. Sa huli ay mas pinili niyang puntahan na lang ito. Pagkatapos ay aalis na siya sa ganitong lugar at tuluyang magpapakalayo-layo. Ayaw na rin niyang magpakamatay dahil nadadaig siya ng takot sa Diyos kaya hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Alam na niya kung saan nakatira si Cassie dahil pinaimbestigahan niya ito noon sa kanyang mga tauhan upang makumpirma kung buhay pa nga ito.
Malapit na sana siya sa gate ng manor ni Cassie nang agad siyang napahinto sa paglalakad dahil napansin niyang tatlong magkasunod na itim na van na huminto sa harapan ng gate. Mabilis na lumabas ang maraming nakaunipormeng kalalakihan sa tatlong van na yon at pinuntahan ang bagong hinto na Mercedes-Benz sa unahan. Maya-maya pa'y narinig niya ang palitan ng mga putok ng armas, kasabay ng malakas na iyak ng dalawang bata. "Mami! Daddy!" Narinig niyang sigaw ng mga ito habang umiiyak, na agad namang tumahimik dahil tinakpan ng mga ilong nito ng panyo para agad silang mawala ng malay. Ilang sandali pa'y makikita na ang 5 kalalakihan, nakarga ang walang malay na 2 bata, habang ang iba na may pinagtutulungang buhati ng isang malaki at matangkad na lalaki, na sa tansya niya ay nasa 45 na ang edad. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit ang suot na uniforme nito ay katulad din ng suot nila. Magkakasama ba sila? Pero bakit nila binugbog yung lalaki kung isa siya sa kanilang kasamahan? Naguguluhan man siya sa mga pangyayari, ngunit kailangan niyang mailigtas sa mga anak ni Cassie. Palihim siyang pumasok sa compartment ng kabilang van, kaya siya napadpad sa ganitong lugar. Kaya hindi na niya naabutan kung saang silid dinala ang kambal dahil naghahanap pa siya ng paraan kung paano makakalabas ng compartment na walang nakakaalam. Kaya heto siya ngayon, pawisan na ang singit sa kakahanap ng dalawa. Agad siyang napatalon at napabalik sa kanyang wisyo nang marinig niya ang malalakas na pagsabog sa labas ng building at mga sigaw ng mga tinamaan ng bala. Agad na nagsilabasan ng mga armadong kalalakihan ng Dark Secrets sa kani-kanilang lungga habang hawak-hawak ang mga mahabang baril. Wala na siyang oras. Kailangan na niyang mailigtas ang 2 bata bago pa man siya mahuli. Habang nasa labas ng building, muntikan nang magkapira-piraso ang mag-asawang Cassie at Mike dahil sa malakas na pagsabog sa labas ng building. Ang walang pusong Cynthia na yan, nagtanim pa ng maraming bagay sa labas ng building niya. Siguradong handa na mga ito sa pagharap nila. Sa loob-loob ni Mike, kumuha na rin siya ng 5 pasabog sa kanyang bag. Agad na tinanggal ang pin at mabilis na inagis ang mga ito sa gate ng building ng sabay-sabay. Di nagtagal at nasira ang gate na yon, dahilan para malaya silang makapasok sa loob. Akmang tatayo na sana siya muli sa kinukukublian nila ng asawa ng biglang, "Mike, yuko!" Mabilis siyang napayuko ni Ella at inunahan itong paputakan ng 2 lalaki na titira sana sa kanila. Nilingon niya ang kanyang asawa na parang action star ngayon sa paningin niya. Sumili ang ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi ko alam na magaling palang humawak ng armas ang asawa ko. Sapol ka agad sa ulo ang kalaban." Nangingiting puri niya sa asawa. Kaya nga naging kambal ka agad ng lumabas, diba? Dahil sapol na sapol ang armas mo, kaya 2 agad ang tumama. Ganting pangasar din ito, sabay talikod sa kanya. Agad naman siyang pinamulahan sa mga banat ni Cassie. "Babe, ikaw maghintay ka pag natapos na itong problema na to. Lagot ka sa akin. Pahihirapan talaga kita sa kama." Ganting pangaasar din niya rito habang hinahabol ang asawa. Ayaw niyang magpatalo sa kanya. "Kaya nga bilisan na natin para matapos na. At baka magbago pa ang isip ko. Imbes na ako ang pagurin mo, ikaw pang mapagod ko." Pang-iirita pa rin ito sa kanya. Napakamot na lang sa ulo si Mike. Bakit parang nararamdaman niyang magiging tinagurian siyang takusa pagkatapos nito? Sa isip-isip niya. Sabay silang mag-asawa na pumasok sa loob ng building at hinanap ang kanilang kambal. "Dwayne, naririnig mo ba ako? Nakita mo na ba ang location kung saang silid ang mga anak ko?" Tanong ni Cassie kay Dwayne sa pamamagitan ng suot niyang earpiece. Lahat ng team ni Mike pati na sila ay may mga suot na Intel HX Series D-shape earpiece sa kanilang mga tenga upang mamonitor nila ang bawat galaw ng isa't isa. "Yup, nakita ko na sila. Mula dyan sa kinatatayuan mo, kumaliwa kayo tapos umakyat sa hagdan. Pag-akyat ninyo, lumiko kayo sa kanan at diretsuhin nyo papunta sa dulo. Please, mag-ingat kayo dahil maraming nakaabang na mga tauhan ng Dark Secret sa labas ng pintuan. Pag nilampasan nyo na sila, pumasok kayo sa loob. Ngunit sa loob mismo ay may isa pang kwarto. Andoon sa loob ng kwarto na yun ang mga kambal mo." Nagkatinginan silang mag-asawa at hindi man lang sila nagsasalita. Naintindihan nila ang ibig sabihin ng bawat isa. Matapos nilang tirahin ang lahat ng mga kalaban na nakaharang sa kanilang dinaraanan, sa wakas ay nakapasok na rin sila sa loob ng silid na yon. Sinipa ni Mike ng malakas ang isa pang pinto sa loob ng silid, kaya agad itong bumukas. "Nanay Martha!" Biglang bigkas ni Mike nang masaksihan
kung sino ang nasa loob ng silid na yon. Nakita niyang nakahiga ito sa kama at parehong may tali ang dalawang kamay at paa. Samantalang ang kanyang bibig naman ay natatakpan ng busal. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Mike sa matanda habang tinatanggalan ng tali ang dalawang kamay nito sa paa, pati na rin ang busal sa kanyang bungaga. "Mike, anak, bilisan mo. Hanapin niyo si Simon. Dinala niya ang mga anak mo." Umiiyak na sabi ni Nanay Martha nang matanggal na ang busal sa bunganga niya. "Ha? Paano mo nalaman na may anak ako?" tanong ni Mike. Kanina sinabi ng dalawang bata na ikaw ang daddy nila." Natatarantang sagot nito. "Dali, bilisan mo na. Habulin mo na sila." Pagmamadali niya kay Mike. "Saan nila dinala ang anak ko?" Nagmamadaling tanong ni Mike. "Doon sila dumaan. Bilisan niyo na. Baka hindi mo sila maabutan." Agad namang tumakbo si Mike at Ella sa direksyon na tinuro ni Nanay Martha sa kanila. Hindi nagtagal ay naabutan na rin nila ang mag-amang Simon at Raven na karga-karga ang kanilang mga anak. Si Simon Colster ay karga si Nico na wala ng malay at duguan ng kamay. Samantala si Raven naman ay karga si Missy na nawala na rin ng malay. "Simon! Raven!" sabay na sigaw ng mag-asawa. "Simon, hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Mapapatay kita!" sigaw ni Mike na halatang lumalabas na ang kasamaan sa ulo. Mabilis namang tumakbo si Cassie habang umiiyak, papunta sa mag-ama upang kunin ang kanyang kambal. Agad naman nilang binigay ito sa kanya. "Cassie, I'm sorry. Maniwala ka. Gusto naming iligtas sa mga anak mo mula kay Cynthia." Pagpapaliwanag ni Simon. "At sa tingin mo maliniwala ako sa'yo? Na kaya mong tapusin ang mga magulang ko na mismong kadugo mo. Paano pa ako maniniwala na wala kang balak na patayin pati ang mga anak ko?" "Cassie, patawarin mo ko. Hinayaan kong mangyari ang lahat ng yun dahil sa pansarili kong interest. Alam kong mahirap patawarin ang mga taong katulad ko. Pero sana'y maniwala ka. Kailangan mo nang magmadali. Makapangyarihan si Cynthia at wala kang kapangyarihan para labanan siya. Hawak niya ang buong area at maging ang dark secrets." "At bakit ikaw hindi? Hindi ba magkasabot kayong dalawa?" "Cassie, maniwala ka sa kanya. Nandito kami para iligtas sa mga anak mo." Pangungumbinsi na rin ni Raven. "Wala nang natira sa mga tauhan ng dark secrets na sinasabi mo dahil naubos na silang lahat ng mga tauhan ko. Ngayon, ituro mo sa amin kung saan ang Madam Mia na yan. Kailangan niyang pagbayaran lahat ng ginawa niyang kahiyupan mula sa aking ina, ngayon sa aking buong pamilya." Galit na wika ni Mike. "Hindi mo na kailangan ng hanapin mo pa ako, Mike." Matapang na sagot ni Nanay Martha na ngayon ay nasa likuran na nila. Laking pagkasindak ni Mike at Cassie nang sa kanilang paglingon, ang mukha ni Nanay Martha ang tumambad sa kanilang harapan at may hawak itong armas na nakatutok sa kanilang dalawa. "Nanay Martha, anong ibig sabihin nito?" Nalilitong tanong ni Mike. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng tinuturing niyang pangalawang ina ay gagawin ng ganito sa kanyang pamilya. "Hindi ka pa rin ba nakakahalata, Mike? Si Cynthia, Madam Mia, at ako bilang Nanay Martha mo ay iisa. Ang galing ko, di ba? Napaikot ko kayong lahat sa mga palad ko." Parang baliw na ang tawa nito. Ibang-iba siya sa Nanay Martha na nakasama niya mula pa noong maliit siya. Ikaw ang tumapos kay Mommy. Pero bakit? Bakit mo nagawa sa amin to? Itinuring kitang parang tunay kong ina." Parang maiiyak niyang tanong. "Ang pagkamatay ng mommy mo ay wala dapat sa plano ko. Ngunit nalaman niya lahat ng mga lihim ko noon, kaya kailangan ko siyang burahin." Narinig niya kaming nag-uusap ni Simon tungkol sa plano naming pagtapos sa mga magulang ni Cassie. Kaya para mawala ang balakid sa mga plano ko, tinapos ko siya. Noong nanganak na ako kay Raven, tinapos ko siya at pinaniwala ang lahat na namatay siya dahil sa panganganak. At kung itatanong mo kung paano ako napunta sa daddy mo, simple lang. 1 taon makalipas mula nang mamatay ang iyong ina, nalaman ko na bago pala siya mamatay noon, palihim siyang pumupunta kay Vicente para kunin ka. Siyempre kinabahan ako. Malay ko kung may kinuwento siya kay Vicente tungkol sa sekreto ko, di ba? Kaya naisip ko na magpanggap para malaman kung may alam si Vicente. Pumasok ako bilang katulong sa inyong mansyon para makuha ang loob niya. 1 buwan nang makalipas, nadiskubre kong nabuntis pala ako ni Simon
sa pangalawa naming anak na si Marie. Kaya para hindi ako mapaalis sa mansyon ng mga Baldalion, ginawa ko ang lahat para may mangyari sa amin ng daddy mo. At napagtagumpayan ko naman yon. Kaya naging anak niya si Marie. O diba? Ang talino ko! Napaawang ang mga labi ni Mike at Ella habang nakikinig sa mga kwento ni Nanay Martha. Parang na-froze sila sa katotohanan, nakalatag ngayon sa harapan nila. At ikaw, Cassie, kung gusto mong lumabas dito ng buhay, ibigay mo sa akin yung kwintas mo. At isa pa, hindi mo naman kayang pamunuan ang buong Erie dahil ako na ang may hawak sa kanila. Dagdag pa na sinabi nito habang tinututok ulit ang armas sa direksyon ni Cassie. Hindi mo makukuha sa akin to. Ayokong manganib ang buong Erie nang dahil lang sa kasamaan mo. Agad na umayaw si Ella nang magbago bigla ang isip niya. Gusto mo ba talagang mawala katulad ng pagkamatay ng iyong ina? Ha, Cassie? Alam mo bang dahil sa katigasan ng ulo ng iyong ina, kung kaya't nangyari sa atin ang lahat ng to? Kung sana'y pumayag na lang siyang ibigay sa akin ang pagiging Eagle Queen, di sana'y magkakasama pa kayo ngayon. Kung magmamatigas ka pa, tatapusin na kita. Sobra-sobra na talaga ang kasamaan mo. Bakit hindi mo subukang iputok sa akin yan? At nang maramdaman ko naman kung paano tapusin ang sarili kong ina. Mapait na ngumiti si Raven na humarap sa kanyang ina, habang hinaharangan ng katawan niya si Cassie. Ito ako, tapusin mo na ako, para naman masabi ko sa sarili ko na sa wakas minahal mo rin ako. Dahil ngayon, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ang nakikita kang nagkakaganyan. Wala nang mas importante sa iyo kundi ang kapangyarihan. Minsan ba, natanong mo na rin sa mga anak mo kung anong gusto nila? Sumagi na rin ba sa isip mo na baka kailangan din nila ng isang ina? Alam mo, minsan naiinggit pa ako kay Mike dahil siya nakaranas at nakaramdam ng pag-aalaga mo. Ngunit ako, simulat sa pagkabata, na kaya mo na akong talikuran at ibintang sa ibang tungkulin mo bilang ina. Kaya sige na, iputok mo na. Kahit mamatay man ako, may isa ka pang anak, hindi ba? Iputok mo na. Wala akong nakikilalang ina na kasing sama mo. Sigaw ni Raven habang umiiyak. Nanggigigil talaga siya sa kanyang ina. Raven, umalis ka. Huwag kang humarang dyan. Huwag mo akong pigilan sa gagawin ko. Umiiyak na ring saway ni Nanay Martha. Ramdam niya na nag-ukit sa kailaliman ng kanyang puso ang bawat salitang binitawan ni Raven sa kanya. Ngunit huli na para pagsisihan ng lahat. Kailangan niyang tapusin ko anuman ang kanyang nasimulan, kahit hahantong man sa kanyang kamatayan. Cassie, tumakbo ka na! Sigaw ni Raven, nang mapagtantong wala ng balak ang kanyang ina na magsisi pa. Nakita naman ito ni Nanay Martha, kaya agad niya itong pinaputukan. Parang nahimasmasan naman si Mike, kaya sumabay din ang pagputok ng armas niya at tumama sa dibdib ni Nanay Martha. Raven! Sigaw naman ni Simon nang makita niyang bumagsak si Raven sa sahig. May tama ito sa dibdib dahil hinarangan ng katawan nito ang bala na sana para kay Cassie. Sa sobrang galit ni Simon, pinaulanan niya ng bala ang katawan ni Nanay Martha, dahilan para agad itong mamatay. Raven! Raven, anak! Sumagot ka! Raven! Parang mauubos na ang kanyang boses sa pagsigaw ng pangalan ng kanyang anak. Ngunit hindi na ito humihinga dahil tumagos ang bala sa dibdib nito. Niyakap niya ang kanyang anak na wala ng buhay habang patuloy sa pag-iyak. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ang daddy. Maya-maya pa'y umangat rin siya ng tingin at sa kanyang nanlalabong mga mata, makikita at mararamdaman ni Mike at ni Cassie ang sobrang sakit na mawala ng isang anak. Habang nakaluhod ito at nakayakap kay Raven, pinilit nitong ibigkas sa mga salitang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Cassie, alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang ginawa ko sa iyo at sa mga magulang mo. Sana, patawarin ako ng Diyos sa gagawin kong to. Ngunit ito lang ang tanging paraan para pagdusahan ko hanggang sa kabilang buhay ang kasalanang ginawa ko sa inyo. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, ay agad niyang ipinutok ang armas sa kanyang ulo, dahilan para bumagsak ito sa sahig. Huli na para awatin siya ni Mike dahil pumutok na ang armas sa sentido nito. Bumuhos ang mga luha ni Cassie dahil sa awa na kanyang nararamdaman para kay Raven. Kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon,
Ipinaramdam nito ang pagmamahal nito sa kanya sa pamamagitan ng pagbuwis ng kanyang buhay. Thank you, Insan. Iniligtas mo ang buhay ko at ng aking mga anak. Usal ni Cassie habang nakatitig sa nakahandusay na katawan ni Raven. Niyakap ni Mike si Cassie upang maibsan ang bigat na nararamdaman nito. Halika na, babe. Kailangan nating madala sa ospital si Miko. Hindi nagtagal at dumating na ang mga ambulansya upang dalhin sa ospital ang lahat ng mga nasawi at nasugatan. Sa isang ambulansya naman ay lulan sina Mike at Cassie kasama ang kanilang dalawang anak.